Alright, yo mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron na naman tayong panonoorin galing po sa ating Pinas News Insider. Breaking news, Japan nagising sa ingay ng balita. PRRD, pinababalik. Nasa Pilipinas. So, sino nagpapabalik, di ba? Palasyo pahiya. Ay. Sabi kasi parang wala daw kinalaman ng ating gobyerno. Hindi, kay Tory pa lang, kasama na sa gobyerno yun. Yun lang yun ang mga nadidinig-dinig ko sa mga balita. Wala daw kinalaman si PBBM, pero parang nangangamoy. Panoorin natin to ng sabay-sabay mga kapatid. Pinas News Insider na sa description niya. Snap. Habang nanonood ka at putol-putol lang inyong internet mga kapatid, magpalit ka na. Dito ka na po sa Fiber ni Juan. Nandiyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar. Ayan, Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila. Ay nako, sabi ko sa inyo. Shout out Sir Brent, we love you. Yeah. Okay mga kapatid, i-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang. Yes. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Dapat. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Sa kabila ng pagtanggi ng palasyo na kahit kailan di ito makikipag-ugnayan sa ICC. Sa nangyaring tila biglaang pagpapadaki dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila sa pilitang ipinadala sa dayuhang hukuman o ICC na nangyari sa panahon ng Administrasyong Marcos. Kaya mga Hapon, may isiniwalat ang kasinungalingan di umano ni President Bongbong Marcos Jr. matapos maisiwalat ng BBC London ang di umano'y pag-amin ng isang International Criminal Court official kung saan isiniwalat nito na mismo ang gobyerno ng bansa ang di umano'y nagbigay ng hudyat at di umano'y ebidensya para madakip at mahuli ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bisa ng warrant of arrest. Dito kasi nung nagkaroon ng hearing, di ba? Hindi mo alam kung para silang nagtuturoan yung style at kapag ka nagpapaliwanag po sila, hirap na hirap akong makumbinse sa sarili ko. No? Dapat Madam Aimee, may action talaga to International media sa Japan, itinimeline pa ang mga statement ni President Bongbong Marcos Jr. kung saan magpakailang beses nitong sinabi na kahit kailan ay hindi makakapasok sa Pilipinas ang jurisdiction ng nasabing dayuhang hukuman o ICC. Ngunit tila ilang araw lamang ang lumipas ay ipinadakip nito ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ito ang balitang hindi dapat palagpasin ng taong bayan kung saan pati ang international media sa Japan ibinalitang di umano'y kasinungalingan ni President Bongbong Marcos Jr. Magmula nang ito'y nangangampanya pa lamang hanggang sa maupo sa pwesto noong taong 2022 hanggang sa nangyaring ipinadakip ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte, ang kaisa-isang Pangulo na pumayag na ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Noon pa man ay tinutulan na ng mga kritiko ng Marcos sa isang media outlet sa Japan. Tila sinampal ng buong katotohanan at kahihiyan ang Administrasyong Marcos matapos tila i-timeline pa ang nasabing balita kung saan dito'y sunod-sunod na ipinakita kung papaano raw nagsalita at itinanggi ng Pangulong Bongbong Marcos na kahit kailan ay hindi raw makakapasok ang International Criminal Court sa Pilipinas. At hindi naman kasi tayo, sabihin na lang natin hindi tayo kakampi at marami ding mga hindi kakampi, hindi kaalyado ng ating Pangulong Duterte ang nagsasabing mali po yung ginawa nila. Sino bang nagsasabi? Pinanood ko si Peter Cayetano at iba pa, may mga attorney pa, di ba? Na hindi maganda o hindi tama yung pag-aresto sa kanya. Eh di sana po sa Pilipinas na lang siya inusig. Ang question lang naman dyan, inutil ba ang ating batas dito sa Pilipinas? Sa mga Supreme Court dyan, galaw-galaw, no? Love you po. Napapaisip lang, kahit sino, kahit tanga. Iisipin,
Paano nangyari yun? Sa Pilipinas, may kaso, tapos sa ibang bansa, inusig. Sino ba yun para mangialam sila? Walang jurisdiction, tapos sa pamamagitan po ng Interpol na di umano, hindi ko sigurado, sinasabi din sa mga ibang balita, wala din kinalaman yung Interpol. Hindi ko na alam kung ano yung totoo. Parang ang labo. Si Interpol dapat nag-iingay din, nalalaman natin kung may kinalaman ba si Interpol. Pero kahit may kinalaman si Interpol, sa ICC pa rin nilitis na wala namang kinalaman dito sa Pilipinas. Bakit nagkakaganyan? At may narinig pa ako, parang magpapasa pa sila ng mga ebidensya ngayon. No, di umano na lang, sabihin na natin hindi. Pero mamaya baka makita ko ulit yung balitang yun kasi nai-scroll ko eh. Pwede kong ipin-post mamaya sa comment, di ba? Grabe naman po mga kapatid. Pero sa ibang bansa binabalita to. So parang iniisip nito, ano tayo naglolokohan? Walang kinalaman ng si Master PBBM naman Kung may kasalanan talaga, sana sa Pilipinas nyo inusig. Hindi kasi hindi kayang patunayan. May riding in tandem, no? Tapos pag may nategi yun, kasalanan agad ba ng Duterte? Ako nagtatanong lang naman, ngayon may mga nangyayari din ng mga tumba-tumba. Ano yun? Kasalanan ba ni PBBM? Hindi, di ba? Tapos 30,000. Naalala niyo yun? 30,000 ng parang ibinibintang, more or less ba yun? 30,000. Tapos, ang nandoon parang 100 plus lang. Tapos may nakita akong post nung mga taga-kabila, one or more than one, kasalanan daw yun. Hindi naman yun Ang sa atin, yung ibinibintang na 30,000, asaan? Kaya nasasabihan tuloy ni Madam BP Sara natin BO daw yung Ewan ko bakit. Pero sa kabilang banda, taas na pa rin ako dahil kayang-kaya pa rin nilang ipagtanggol kahit kitang-kita na. Bilib ako sa mga tagapagtanggol ng kabila. Naiintindihan naman natin yung kung bakit nangyayari yung ganun Tuloy tayo mga kapatid, Pinas News Insider. Hindi kailan magkakaroon ng jurisdiction. Tila maging ang mga aligasyon ng investigasyon patungkol sa extrajudicial killing ng dating administrasyong Duterte. Ngunit tila raw ang nangyari. Nabasa mismo sa maraming mga Hapon at ilang mga Japanese-Filipino citizen sa Japan. Lalo na yan, mga matatalino yung mga yan. Di ba? Asensadong bansa yan. Balita ko sa kanila, kapag ayaw nila yung mga namumuno, ang mga nasusunod daw dyan, yung buong sasabihin ko sana buong Pilipino, buong mga Japanese, yung mga mamamayan po nila, pag ayaw nila yung mga namumuno, parang ang balita ko dyan nagpipetisyon sila, tapos patatalsikin nila. Parang gano'n, Taong bayan daw ang nasusunod dyan, mga kaibigan. Wala raw bang isang salita ang Pangulo at sadyang nagsinungaling siya para ipagkalulo ang kapwa niya Pilipino na siyang nagbigay daan para mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Alam niyo ba na si Duterte ay paborito ng mga taga-Japan? Hindi lang mga Pinoy, pati na rin mga Japanese. Duterte. Kaya sobrang daming nalungkot sa nangyari sa kanya ngayon. Tama. So, ito yung top 3 reason kung bakit paborito ng mga Japanese si Duterte. Number 1 reason, strong leadership at may kamay na bakal. Dito sa Japan, highly respected ang mga leaders na decisive at firm. At kilala si Duterte sa kanyang tapang at malasakit na style of governance, lalo na sa law enforcement at war on drugs. My campaign against drug will not stop until the end of my term. Para sa maraming Japanese, ang ganitong klase ng leader ay isang bagay na hinahangaan. Number 2 reason ay matibay na Philippine-Japan relation dahil sa naging golden age ng relasyon ng dalawang bansa. Teka. Kasi, nababasa ko din sa iba, hindi naman daw kailangan na itumba. Ito ba ang sagot ng Duterte ninyo? Mga ganun-ganun pa sila. Ito ba ang sagot? Kailangan ba pag may itumba agad? Bakit? Nung mga panahon po ba, sabihin ko
hindi ko rin gusto yung mga may natutumba. Hindi ko rin gusto yan yung mga may nadadali. Kahit pa yung adik-adik, hindi ko rin talaga gusto. Kasi nga, kung pagbabasihan natin itong rules sa Biblia, hindi naman talaga dapat. No? Kailangan na hintayin natin, baka magbago pa. Sa panahon kasi po, dito sa ating bansa, lumaki na lang ako. Babae na lumaki. Ibig sabihin, nagkakamulat na lamang ako. Talagang dumadami yung mga adiktos, binidiktos, mga kriminal. Kawawa naman po yung mga inosente. Ngayon, si Pangulong Duterte, sabi niya nga di bali nang ako ang mapunta sa imperiors. Di bali na daw siya. Basta mailigtas niya lang ang kanyang bansa, basta mapabuti ang aking bansa. Sacrifice, kumbaga. Pero pag ganyan siguro, Diyos na po ang bahala kung anong magiging desisyon para sa kanya. Kung ang kapalit naman ito ay kabutihan para sa Pilipinas, para mapaunlad lalo or para mapaganda, Diyos na po ang bahala sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko yung part na sinasabi nila dapat hindi tinitegi, hindi tinutumba. Kaso, ganun naman dati. May nangyayari ba noon? Wala naman eh. Sabi nga ng ating Pangulong Duterte, kapag kayang itong criminalski na yan, yung criminal na yan o yung addictus na yan, pag kinulong mo yan, yung mga pusher-pusher, pwedeng doon pa sila magluto sa loob ng kulungan. Huwag niyong bababawan na sasabihin, paano makakapagluto sa kulungan? Hindi. Ganun po doon, sabi ng ating Pangulong Duterte noon. Ngayon, di ba parang ang pangit naman na kinulong mo na tapos doon pa pala magluluto, doon pa maghahari-harian kasi nga Lord, di ba? Pinaka-Lord doon. Oh, edi wala na. Tapos, ito namang mga criminalski, mga talagang tumutumba ng mga pamilya, mga bata, mga inosenteng mga bata, mga ganyan. Lalo na kapag siga-siga, marami nang mga ganon. Pagdating sa kulungan, minsan hari pa yan. Oh. Pera na lang doon sa mga nagsasamantala ng mga kababaihan, talagang may kalalagyan kayo sa loob. Ang sa atin dito, mga kaibigan, kaya ginagawa ng ating Pangulo yan para sa ating bansa. Marami naman din ang nakinabang. At ilang bilyong ulit ko nang sinasabi sa channel na to na hindi pa rin talaga kayang intindihin ng mga mahihina ang utak. Yung iba galit pa. Sa akin lang, no? Kaso madadama yung mga susunod na henerasyon eh. Kumbaga parang hayaan na lang natin, no? Kumbaga yung Mindanao, kung sakasakali lang to wag magagalit yung mga Taga-Luzon at yung mga Taga-Luzon, halimbawa yung may mga utak dyan, tsaka mga Visayas, punta lahat ng Mindanao, no? Maluwag-luwag pa naman dito eh. Tapos lahat ng mga naniniwala kay PBBM, doon lang sa Luzon, no? Bahala sila. Pero marami sa Luzon, talagang maka-Duterte din, di ba? Ako man, kahit Ilocano ako, mga kapatid, dati naman nating sinusuportahan yan. Kaso nadidismaya po tayo. Kahit open-minded tayo, nadidismaya tayo sa mga nangyayari. Gaya nga yan, parang nakipag-usap ata ang ating PBBM sa ano yun? Tungkol sa gera-gera. Ewan ko lang, no? English kasi yun, hindi ko naiintindihan eh. Mamaya yung pagmulan ng dyan sa sa West Philippine Sea, nako, mahirap na. Ang dami po kasing pwedeng unahin eh. Si PBBM, pwede naman niyang kausapin ng ang China, no? Pumunta siya doon o kaya makipag-usap siya doon na ano bang pwede namin gawin tulad ng ginawa ng Pangulo dati. Nasabi ko na rin ito. O kininanamat apo paulit-ulit na lang ako. Sabi ng Pangulong Duterte, bakit nyo ginagawa ito sa Pilipinas? Bla bla bla. O, tapos nagulat na lang tayo, hindi ganun ka-agresibo yung China. Pero ngayon, napaka-agresibo. Tapos sinisisi sa Duterte. Baka daw may agreement, secret agreement. Ngayon, para malaman mo, puntahan mo yung China, no? Makipag-usap ka ng maayos kasi ayaw din naman natin na binubuli tayo dun sa China eh. Ang problema, kapag binubuli ang China, kinikredit nyo, nakasalanan agad ng Duterte. Diba? Di tangin ang pag-iisip yan. Ayaw ko magmura. Hindi bagay, no? Wala, ganun sila mag-isip. Ako, mga subscriber ko, mga kapatid, inaalagaan natin yan dahil ano tong mga to eh. Malawak ang pag-unawa. Lahat ho ng sumusuporta sa Duterte, napakalawak ho ng pag-unawa. Ito pa, may napanood na naman ako. Lahat na lang napapanood ko, huwag kinina sasabihin ko dito.
Yung hinarang, ewan ko lang kung content yun, no? Nagmamanayo yung, yung dalawang yung mag-asawa, yung driver, lalaki, tas may humarang, oy, bakit nakalagay yan dyan? Si PRRD, bring him home, bring home, PRRD, ganon. Sabi niya, wala naman nagawa yan eh. Sabi nung walang helmet, tininana, wala na nga siyang helmet, nagsasalita pa ng, hindi naman sa judgmental, pero mukhang adik-adik. Pero siguro, baka hindi naman adik yun. Kaso walang helmet, nagmamanayo, tapos nasa kalsada. O, sabihin natin, hindi adik-adik, hindi lang sumusunod sa rules ng sa kalsada, no? Sabi niyo, walang ginagawa, Duterte nyo, walang ginagawa. O, kininana, kung may lisensya ka, 10 taon yan. Doon pa lang, no, kahit isa lang yun, napakalaki pakinabang na sa buhay mo yun. Tapos sasabihin mo, walang ginawa. Depende na lang kung talagang tumatakbo kang walang lisensya. Ang dami ako, napupuyat ako. Nagro-roll ako na ano ba tong mga balita na to. Tapos yung kahit yung mga taga-sumusuporta sa kabila. Ako iniintindi ko na lang kasi karamihan dyan, hindi, wala rin tayong ebidensya, no? Mahirap din kasi. Ito yung opinion lang ho natin, no? Baka siguro ho na nabayaran sila. Kaya ho kung magsalita sila, ganun-ganun na lamang. Wala na tayong magagawa doon. Trabaho nila yun. Ang sa atin naman, nagmamalasakit tayo. At kasi nung wala ako sa mga vlog, nanonood ako ng television. Mahilig po kasi ako mag-comment, magsalita din. Kaya siguro naging ko na rin to, naging hobby. Sa puso ko gusto kong ipagtanggol ang Duterte, mga kapatid. Kasi nakikita ko may nagagawa. Itong administrasyon ngayon, dapat nabigyan na ng pagkakataon. Putya, sinayang pa. May mga naniniwala, anga-anga. Bahala kayo. Kaya tayo, mga kapatid, lagi niyong tatandaan, napakaswerte natin. Kasi binigyan tayo ng malawak na pag-unawa. Tuloy-tuloy na natin, mga kapatid. 2017, nagkaroon ng multi-billion-dollar assistance ang Japan para sa infrastructure project sa Pilipinas. Kabilang ang MRT-3, rehabilitation at flood control programs. Number 3 ay close sa mga Japanese leader si Duterte. Isa sa pinaka-iconic moment ni Duterte dito sa Japan ay ang special ban niya kay Prime Minister Shinzo Abe. Alam mo ba ang Prime Minister mismo ay bumisita sa bahay ni Duterte sa Davao. Isang bihirang gesture ito para sa isang Japanese leader. Tunay na malakas ang personal connection nila. Dahil dito, lalo pang lumalim ang respeto ng mga Japanese kay Duterte. Sa lahat ng naging relasyon ng Pilipinas at Japan, walang... Teka, madam. So, ibig sabihin, itong Japan na napakaganda po ng kanilang ekonomiya, tsaka ito pag nadadali to ng mga lindol o tsunami, nakakabangon agad din. Ang ganda ng bansa nila, asinsado. Hindi mo ba to paniniwalaan na pinaniniwalaan niya ang Duterte? Ginagalang niya ang Duterte, nire-respeto niya ang Duterte. Halimbawa, ikaw wala kang alam sa politika, tas manunood ka, makikita mo Japan. Japan, gusto ang Duterte. Ang ganda-ganda ng Japan. Buti sana kung balasubas ang Japan. Hindi naman Kaya papapaisip ka, itong matalinong tao na to na pinapaganda ang Japan, gusto ang Duterte? Hindi ka ba magtataka nun kung ayaw mo pa rin sa Duterte? Aba, mag-isip-isip pa na, baka gunggong ka na nun.